Yan, so magandang araw po sa inyo lahat mga kababayan. At ngayong araw na ito po, nandito pa rin ako sa farmhouse. At siguro ipapakita ko sa inyo yung karaniwan na ginagawa ko sa araw-araw pag nandito po ako sa farmhouse. Sa ngayon po kasi may kalakasan pa rin yung alon. Kaya hindi pa po tayo makatawid ng tuluyan dun sa pinagbayanan. Tapos hinihintay pa po natin yung availability ng ating bangkero kasi meron po silang nilakad dun sa kabilang isla. Kaya naman nandito pa rin tayo sa farmhouse. Pero ngayong araw gusto ko lamang pong i-update din kayo ng kung ano na ba or magkano na ba yung total na natanggap natin na sponsorship para dun sa ating ipapagawa na shelter. Pero maya-maya po natin i-discuss yan. Ngayon gusto ko lamang ipakita sa inyo kung ano yung normal na ginagawa natin sa araw-araw. So, as you can see, nakapaglinis na po ako ng bahay dahil pagkagaling ko ng Laguna, medyo, syempre, kailangan i-organize ulit yung mga bagay-bagay dito sa bahay. Sa kasalukuyan, naglalaba po ako. So, tinanggal ko yung mga mga cover nung mga throw pillow natin. Well, yung sa foam hindi pa naman kasi hindi naman siya madumi. Pero dito sa kwarto, even dito sa room, so tinanggal ko din yung mga cover ng lahat ng throw pillow. Saka nung mga unan, tinira ko lang yung mga bago kong pinalit na cover ng kama. And then as you can see, yung maleta ko nandun pa. Pagkagaling ko kasi ng Laguna, kahapon ko lang siya na open. So, yan. Tapos, nakapaglaban na din ako kahapon. Ayan, eto, hindi ko pa siya naaayos. So, nalabahan ko na lahat ng mga bit-bit ko nung galing Laguna. Yan, yung mga towel. Tapos, yung mga damit-damit ko. So, yan. Nag-ayos na rin ako. Siyempre, naglinis tayo ng bahay. Tapos, nag-charge na rin tayo ng lahat ng mga kailangan natin na dalahin naman dun sa pagpunta natin sa pinagbayanan kasi bukas ay pupunta na po kami ng pinagbayanan. Tapos ngayon naglalaba ako. Ayan, so naiuwi ko na sa wakas yung washing machine. Galing Laguna, inuwi ko na siya yung ating washing machine. So naglalaba ako ngayon para nang sa ganun ay matuyo din siya ngayong araw kasi pagka dahil solar po kasi tayo, dapat yung mga ginagawa natin na gumagamit ng kuryente dapat sa morning o kaya hanggang tanghali. So yan kasi masasayang naman yung ano po, para hindi po nauubos yung battery kasi pag sa gabi natin siya ginawa, sayang yung battery, nakukonsume siya ng tuloy-tuloy tapos baka ma-drain yung battery. And then ayan, so medyo nag-ayos pa lang ako ngayon ng kusina kasi magbe-breakfast muna po ako. Ayan, nagtimpla lang muna ako ng juice, that's the London juice. Pero may ginagawa po ako dito na eto. Yan ay luya. So, yung luya na yan po ay ilalaga ako para lagyan ng honey saka ng kalamansi. Meron din ako ditong ilang mga kalamansi na. So gustong gusto ko po yan. Yung luya kalamansi tapos merong honey. Yung honey o yung pulot, yan po ay nanggaling pa sa Mindoro, yung gagamitin natin. Teka, kunin ko lang po yung pulot natin. Ito. Ayan. O, di ba? Ang dami po ng pulot, di ba? Alam niyo po kasi, sa Mindoro, mayaman sa pulot. So, yung pinsan ko, bibenta po sila ng ganyan. Meron po yan, binenta sa akin, 2 ganyan. So, binigay ko kala mama yung isa para meron din sila doon sa bahay nila, doon sa bayan. And then ngayon nga, yan yung gagawin natin. Ilalaga ko yung luya kasama nung kalamansi. And then, titimplahan ko siya mamaya ng pulot. Maganda po sana may tanglad kaso nakalimutan ko kasi na na magpadala ng tanglad dito. Kaya yan na lang munang 3. Ayan, so ilalaga lang po natin itong
ating luya. Hindi ko na po tinatanggal yung balat kasi ano naman yan eh. Nilinis ko lang. Hinugasan ko lang na maigi para malinis po. Lalagyan lang natin ng tubig. Ang maganda po kasi dito sa tsaa na ito, kasi parang tea, ginger tea, yung gagawin po natin. So, ang maganda po kasi nito is masarap siya either mainit or with ice. So, dami-damihan natin yung tubig kasi magano naman po yan eh, medyo maiiga kukonti mamaya. So, ito lang po yung ating isasalang muna. And then, ito pong ginagamit ko, if you can see, ito pong ginagamit natin is an induction cooker. Kasi nga, though meron naman tayo na meron tayong lutuan doon na gumagamit naman ng gas. Ayun, yung gasol nasa sa baba. Pero, kasi sayang naman po yung kuryente, 'di ba? Kung mama-maximize naman natin yung gamit natin ng ating solar, bakit hindi natin gawin? Kaya naman nung last time po, actually nandito na to bago dumating ang PB team. Nandito na tong induction cooker na to. Sobrang simpleng induction cooker lang nito. Tapos hindi po siya ganun kamahal. Itong induction cooker na to parang nasa 2,000 plus lang po yata ito. Pero magandang klase na po siya. Sa Wilcon ko siya binili. And then, okay naman. So far, okay naman yung performance niya. So, ito po yung gagamitin natin. Ayan. So, napakasimple lang naman na i-operate. Kagaya ng ibang mga induction cooker. Ano po? So, i-power on lang natin. And then, yung temperature. Ayan. So, 1,400 degrees Celsius. So, para mainit. Pero, baka sobrang init naman. So, gawin lang natin na 1,000. So, yan. So, syempre, yung gamit po natin, karamihan, yung gumagamit na talaga ng kuryente, ng solar. Kagaya nito, yan pong ating electric kettle. Tapos, yung ating rice cooker. And meron po ako dito ito, yung sinabi ko po sa inyo dati nung kung matandaan niyo po nung nagawa ako ng blueberry cheesecake nung I think it was New Year yata or Christmas. New Year. Yan, yung sinabi ko na meron po akong mixer na hindi ko pa nauwi. Pero ngayon, nauwi ko na. So galing Laguna, nandyan yung mixer. So, siguro, one time, gumawa din po tayo ng ulit ng blueberry cheesecake. Tapos, meron tayo dito na, ito naman yung ating oven. Pwede tayong mag-bake dyan. Like, mag-bake tayo ng cookies, mag-bake tayo ng banana bread or banana loaf. Yun yung mga nagawa ko na po dati. Pero, ngayon, hindi pa ako magkaroon ng time para magawa siya. So yan, minsan sa ngayon ginagawa ko muna siyang taguan ng mga pagkain na hindi dapat malangawan or madapuan ng mga insekto. So yan, parang minamaximize ko lang yung use nung isang bagay. Ayan, so meron tayo dito mga mangga. Ayan, marami-rami na pong mangga kasi talaga dito sa dito sa Mindoro. So meron din naman akong dito blender. So, baka mag-shake tayo ngayon kasi may gatas din naman dito. So, yan. Ganyan. Ganito po yung ginagawa ko karaniwan sa araw-araw. Para mabigyan ko lang din kayo ng idea. Tapos, meron po ako ditong dumbbell. Ayan. Yan po yung ginagamit ko pag nag-workout po ako. So, nag-start na po kasi ako ulit na mag-workout kasi nga after nung pagpunta ng PB team, medyo noong mga panahon na yon talagang hindi ko na rin naharap, hindi na rin ako pagbuhat man lang. Pero ngayon kahit papaano nakakapag na ulit tayo, nakakapag workout pa konti-konti para medyo bumalik na ulit yung ating katawan. Kasi nga medyo bumagsak po yung katawan ko nung mga panahon na yon. So yan. And then pakita ko sa inyo kasi isa pa sa mga palagi ko din pong ginagawa araw-araw ay ang magdilig ng mga kukunti pa na halaman.
ng konti pa po nung halaman kaya pero nagagawa ko naman siyang madilig ng ng umaga sa kahapon. Tapos ayan, meron po tayo diyan yung badyang po yan Badyang pero maliit pa. Ayan. Maliit pa. Pero I think mukhang mabubuhay naman siya. So sana lumaki siya. And then may nakapagsabi po kasi sa akin na meron din badyang dun sa kabilang parang kabilang area netong Mindoro. Kaya feeling ko one of these days pupunta rin ako dun para makakuha tayo. And then yun yung ating talisay. Isa, dalawa. Meron po tayong talisay na nakatanim dyan na nag-struggle ako na mabuhay ng tuloy-tuloy kasi nga nung mga nakaraan kinain ng kalabaw. Kinain po ng kalabaw. So nakapasok po yung kalabaw, kinakain siya. Paborito niya actually. Yun yung palagi niyang pinupunteriya yung talisay. Tapos yung yun yung mga iba doon, mga balanoy and then malunggay. Tapos doon po pala sa mga nagtatanong nung update ng ating gulayan. Ang nangyari po kasi doon sa gulayan ay natuyo. So unfortunately hindi po naging ganun ka successful yung ating paggugulay. Yung mga tinanim natin na gulay. Though kahit pa paano nakakakuha pa rin tayo ng mangilan-ngilan na na bunga kagaya nito. Meron po kasi ako mga kinuha kagabi. Ayun, pabalik-balik ako. Well, a day in a life lang naman po to. So, para lang makita po ninyo yung yung mga pinaggagawa ko dito araw-araw. So, ayan. Ito, kahapon, doon ko po pinanguha yan doon sa ating gulayan. Meron pa rin naman kahit pa paano na nakukuha pero hindi siya kasing successful nung nilulook forward sana natin. Yung kumbaga marami talaga tayong makukuha kaya lang hindi po siya naging ganun ka successful. So let me just get my phone. So yan. Talagang sinasamantala ko po yung araw. Honestly, yung lahat ng mga pwedeng i-charge, gina-charge ko na pag umaga pa lang. Kagaya niyan, yung power station, yung speaker natin na ginagamit natin pag videoke. Tapos salamat po pala dun sa mga nag-comment dun sa, kasi nag-send po ako dun sa group, sa channel natin, sa Facebook channel. Legit po yun sa mga nagtatanong kung legit yun. Legit po yung channel na yun na kung saan nagsesend po ako ng mga exclusive updates. Kagaya po nung nag-send ako ng isang kanta na kinanta po natin sa videoke. Legit po yun, yung channel na yun. So kung gusto nyo pong makakita ng mga exclusive updates na hindi po natin i-share sa ibang platform na mas personal, ayan, pwede po kayong mag-join doon sa channel na yun. So yan, lahat i-charge ko, even eto, yung mga yan, yung ginagamit po natin pag-vlog, yung battery, yan, yung battery nung ating, eto, nitong action camera, yung ating, ano nga ba to? So, yun. Mic, eto, mic po yan. Alam niyo po bang napakaliit ng mic na yan? Ayan. Pakita ko po sa inyo yung mic na ginagamit natin. Ayan. So, yan po yung mic na ginagamit natin pag nagbablog po tayo para hindi ganun ka noisy. Ngayon, wala po akong gamit na mic kasi hindi naman, wala namang ibang sound masyado. So, makaka-capture naman ng maayos. And then, ayan, yung mga microphone naman na ginagamit niyo sa video, okay? So, ayan po yung ating ganyan lang po yung ginagawa natin sa araw-araw. Pero aside from that po kasi gusto kong ibigay sa inyo naman yung update. Gusto ko pong bigyan kayo ng update dun sa mga bago na nagpadala din ng kanilang support para naman po doon sa ating shelter na ipinapagawa. So Eto. Si Ate Sel, ito po ay nung April 25 na-receive po natin. Ito po ay galing kay Ate Sel. Ito naman po ay pinadala sa pamamagitan ni Pugong Biyahero. So si PJ po yung nag-send sa akin
sa aking GCash. Ito po ay nanggaling kay Ate Sel. That's worth 2,000 pesos. Ate Sel, thank you so much po sa inyong ipinadala para sa shelter. Thank you so much po. And then ito another one, April 26, 2026. Another pinadala po sa atin, ito naman po is si Ma'am AA from Israel. Si Ma'am AA from Israel naman po ay nag-send ng 2,500 pesos. Yon. Ayaw niya din pong ibigay yung kanyang or ipa-mention yung kanyang full name, pero Ma'am AA from Israel, maraming salamat po sa inyong pinadalang 2,500 pesos. That's through my BPI account. And then meron din po tayong na-receive naman na ito naman ay sa pamamagitan naman ni JR TV. JR, thank you so much. So, nag-send naman po si Ma'am Nessie Tandas ng 2,000 pesos. So, yun po ay isinend niya kay JR at si JR naman po ang nag-send sa akin sa aking GCash. Alam niyo po, maraming salamat po kasi meron po yatang mga iba na alam niyo yun, nagtatry mag-reach out sa akin kung paano ako ma-reach out para dun sa shelter project. If you want to reach out po, doon lamang po sa aking Facebook page, tayo mag-usap po. So, doon pwede niyo po akong i-message doon at para makapag-usap po tayo at malaman po ninyo kung paano po natin, kung paano po kayo makakapag-send din ng inyong mga support para po doon sa shelter. Pero ganun pa man, thank you kasi humahanap po kayo ng paraan kung paano makakarating pa rin sa akin. So, yun, kagaya nun, yung napunta kay PJ, and then yung napunta kay JR na isinesend. So, maraming salamat po. Ito naman, April 28, ito naman ay amount is 5,000 pesos. Pero, ayaw niyang ipabanggit. So, tatawagin na lamang natin siyang si Ma'am Anonymous na nagpadala po ng 5,000 pesos. Maraming salamat po. And this is also through GCash. At ito pa, another one ay nanggaling naman kay another Ma'am Anonymous. Ayaw niya din ipa-mention yung kanyang name. Ito naman ay, ang amount is 5,040.71. So, kay Ma'am Anonymous, maraming salamat po. Ito po ay na-receive din natin sa pamamagitan naman ng GCash. And then, eto, nagulat ako dito kasi paggising ko, may notification sa akin si BPI. Sabi ni BPI ay meron akong incoming fund na 20,000 pesos. So, naghintay ako ng mga ilang, I think, an hour siguro or about 2 hours na may mag-chat talaga sa akin kasi nga sabi ko kanino kaya nanggaling to. Yun pala ay nanggaling po dun sa, if you remember, yung nag-pledge po si Tita Ai na magse-send po siya ng support para dun sa shelter. Though noong time na yon, hindi niya naman po binanggit kung magkano yung isa-send niya. Pero ayun nga, na-receive po natin is 20,000 pesos mula po yan kay Tita Ai. Na-receive po natin yan sa ating BPI account. Kaya naman Tita Ai, maraming salamat po. Thank you so much po for that amount para po sa ating shelter project. At ito pa, another one na actually nakapag-send na siya before ng 12,000 and then kahapon sabi ni Tita nandun siya nasa supermarket siya at meron doon na Western Union. So, tinanong niya sa akin, sabi niya, Jason, okay lang ba na sa Western Union ako mag-send ng para sa shelter? And then, sabi ko, yes naman po. Unfortunately, ay baka hindi ko po kasi ma-claim within 7 days. So, tinanong ko po sa kanya kung okay lang po ba na yung pangalan ng kapatid ko ang ibigay ko sa inyo para nang sa ganon ay siya na lang po yung magki-claim at siya na lang yung magde-deposit nung pera doon sa aking account. Pumayag naman po siya kasi yun nga, so binigay ko yung full details ng aking kapatid, ganun din yung ID ng aking kapatid. Yan po ay para masigurado na legit po yung transaction. Kasi baka po alam niyo po yun, meron po kasi na mga nagsasamantala doon sa pagkakataon na ganito na merong mga taon na
bukal sa puso nila na nagbibigay sila para doon sa isang project, pero hindi po naiiwasan minsan na may mga tao na sinasamantala na may ganitong pagkakataon at ginagamit para naman makagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais o yung tinatawag po natin na pang-i-scam. So, muli po ang paalala ko po sa inyo, mga kababayan, pakiusap po na ang GCash number at bank account po na inyong sesendan ay yung nasa pangalan ko po. Jason Vidal po yon. Jason V ang GCash, and then Jason Vidal po yung bank account number. Kung meron pong mag-a-ask sa inyo at sasabihin na dito na lang sa bank account ko mo i-send, ako na lang magsesend sa bank account ni Jason, o ako na lang ang magsesend sa GCash ni Jason, tapos sa kanila po ipinapasend, wag po kayong pumayag, kasi mahirap po ang ganyang transaction, and hindi ko po yan control. Ang kaya ko lamang pong i-control ay yung sa akin po mismo ninyo isinesend. Yun po. Kasi pagka meron pong sinabing, hindi, nagkukulik ako, kumbaga, parang alam naman ni Jason to or what, sabihin, dito na lang sa bank account ko mo i-send, dito na lang sa GCash ko mo i-send, ako na lang bahalang nakausap ko na si Jason, or kaya alam naman ni Jason yan. No, wag po kayong maniniwala sa ganon. Okay? Iwas scam po tayo. At gaya nga po ng sinabi ko sa inyo, transparent po tayo. Lahat po ng nare-receive ko sa pamamagitan ng GCash at saka ng aking BPI account, yan po ay i-vlog ko, isasama ko po yan sa video hanggang sa kahuli-hulihang sentimo na inyo pong ipinadala. Para nang sa ganun po ay sigurado po tayo na hindi magagamit ang proyektong ito ng mga may masasamang intensyon. Yun po, muli at muli po kaming magpapaalala niyan. So, yun lamang po mga kababayan. Doble ingat po tayo palagi. Doble ingat, please lang. Huwag po ninyong hayaan na yung inyong pinagpaguran, na yung inyong pinagsumikapan na ang gusto po ninyo ay makarating sa napakagandang proyekto ay mauwi at mapunta po dun sa mga tao na masasama ang loob. Ayun po. Kaya doble paalala po, doble ingat po tayo palagi. Okay po? Ayan. Sige. Yung nag-send po sa atin kahapon through Western Union, siya po ay si Tita from Honolulu, Hawaii. Ayan, Tita, thank you so much po. And then yung sinend niya po kahapon is 18,425.85 pesos. Pero ang sinabi niya po, ang para doon sa shelter ay 10,000 pesos. So the rest, sinabi niya po na bahala na ako kung saan ko dadalahin or kung saan ko gagamitin. Pero abangan nyo po yung ating mga susunod na vlog dahil i-mention ko din po kung saan natin dadalahin naman yung 8,425.85 pesos. Sabi ko nga po kay Tita from Honolulu, yan po ay gagamitin din natin para maitulong pa rin sa ating mga kababayan na nangangailangan. Kaya makikita nyo din po yan sa ating mga susunod na video. Once again, Tita from Honolulu, maraming salamat po. Ayan, so ngayon po ay sasalain naman natin yung ating mga kalamansi. Kasi para bago natin ilagay dun, ayun po. So ganito normally yung ginagawa ko even nung nasa nasa Laguna pa ako nag-stay, no? Kasi nga mas healthy po kasi yung ganitong juice o ganitong tea.
Ayan. So ito po yung ating calamansi juice na ihahalo ko lamang po dito sa ayan. Init po kasi. Ayan. So binawasan muna natin yung init kasi masyado na siyang mainit. Patayin muna natin. Ano, umapaw po kasi. So, tuyun lang natin ng very lang. So, natin siya ibalik. Pero this time, hinaan lang po natin para hindi na siya para mag-mix lang po ng todo yung muna, yung calamansi dun sa ginger, dun sa extract. Ayan. Ayan lang muna po natin yun ng mga ilang minuto pa. Where's my phone? Ayan. Masarap po kasi yun pag mainit. So, ang total na po na ating na-receive para po sa ating shelter mula po sa ating mga dearest sponsors, yan po ay nagkakahalaga na ng 227,268 pesos and 6 centavos. Ganun din po gusto ko magpasalamat dun sa mga nagbigay po ng kanilang names dun sa ating Pangalanan Mo Challenge. So yun nga po, ang atin pong tahanan na ipapagawa ay tatawagin natin na Solde Pinagbayanan. Kung bakit po yun, balikan nyo po dun sa aking nakaraang video. Ayun po. So, muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong patuloy na pagtangkilik, panonood without skipping ads, sa pag-share, pag-comment, sa ating mga dearest viewers and subscribers na patuloy na dumadami at patuloy na nanonood sa ating mga video. Maraming salamat po. Of course, ganun din sa ating mga sponsors na talaga namang patuloy din na dumadami, kaya naman patuloy na tumataas din yung halaga ng budget natin para doon sa ating shelter. Muli po mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan po mga kababayan, so natapos ko na po yung tsaa. So ito yung ating ginger tea na merong calamansi and honey. Mainit po ito. Hot yung ginawa ko muna ngayon. Tapos the rest ilalagay ko naman sa sa ref. Sarap. Ang sarap niya po talaga. As in yung, alam niyo po yung nararamdaman niyo na may konting guhit sa lalamunan, yung luya. Pampaganda daw po ng boses yun. So, kaya binupo tayo ng ginger tea. Ayan lang po mga kababayan. So, muli po kung nasa sang panig man po kayo ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ang lagi po naming prayers, tayo po lahat ay blessed ni Lord. Thank you everyone and may you have a good rest of your day. Thank you and bye-bye. Sarap talaga.